Mga kaibigan, isa sa pinakaabala na tanggapan ngayon sa buong Pilipinas ay ang Commission on Elections or COMELEC. Mga kaibigan, narito tayo ngayon sa tanggapan ng provincial office ng COMELEC dito sa probinsya ng Masbate, kung saan aalamin natin ang mga kahandaan o paghahanda ng Commission on Elections sa kaugnay sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa nalalapit na October 30, 2023. 2 araw simula ngayon, araw ng Biyernes at Sabado ang natitira bago ang October 30 ang kaganapan sa barangay at SK elections. Alamin natin mula mismo kay Attorney Cañares ang mga kaganapan at paghahanda ng Commission on Elections. Tara na! Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa tanggapan mismo ng ating COMELEC Provincial Supervisor or Officer na si Attorney Alberto Cañares upang alamin natin ang mga paghahanda ng COMELEC sa nalalapit na barangay at SK elections. Good morning, Attorney Cañares. Good morning. Good morning, sir. Thank you for this opportunity despite sa abrupt notice, Attorney. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak, Attorney. Attorney, nais lamang nating malaman ang mga kahandaan ng COMELEC sa nalalapit na barangay at SK elections. Siguro masasabi natin na nasa 99% na nahanda yung COMELEC para sa October 30 BSKE. Okay. Attorney, sa inyong assessment compared sa mga nakarang elections, ang inyong lang pananaw, ano kaya ang election natin ngayon? Based on history, yung barangay elections is more politically charged compared to national and local elections. Dito, nagkakalaban-laban yung mga miyembro ng pamilya, relatives, yung mga kakaibigan. So, nagsasaluan ng kandila. Medyo mainit pa, no? Pero so far, under control naman. Okay. Attorney, kumusta naman ang manpower ng COMELEC sa buong probinsya ng Masbate? Okay naman po. Ever since naman tayo, underman. Pero tuwing election, meron tayong tinatawag ng mga deputized agencies. Okay. So, meron dyan yung DepEd, nagpo-provide ng mga members ng election boards or EBs. Yung sa peacekeeping forces naman, nandiyan yung PNP, yung AFP. So, we have sufficient manpower. Attorney, nabanggit mo ang isa sa deputized agencies ay ang Department of Education, ating mga kaguruan. Baka gusto mong magpaabot ng mensahe sa mga kaguruan na magsuserve as poll chairman, members sa election, baka gusto ko magpaabot ng mensahe? Una-una po, kasi minsan, Attorney, may mga natatakot, minsan, eto na mismo kay Attorney. Una-una po, nagpapasalamat kami dahil andyan sila para magsilbi bilang members ng electoral boards. Ang aking pong panawagan is, una-una, yung sa amin, huwag kayong matakot kasi we have sufficient number of policemen and soldiers from the armed forces of the Philippines to protect them. Meron tayong augmentation forces na darating pa from AFP and then PNP. Maliban yan sa naunang 3 kumpanya ng AFP personnel. And of course, I'd like to remind all the teachers to be fair, not biased, and to just do their jobs in accordance with law. Yun po, para po hindi magulo eleksyon, sana maging patas tayo. At for clarification, Attorney, para sa kaalaman ng lahat ng mga teachers na
magsiserve sa elections, itong mga tinatawag natin mga benefits nila na makukuha after serving the elections? Well, sa ngayon pa lang po ay nasa bank accounts na ng ating mga election officers yung pambayad para sa kanilang serbisyo ngayong October 30. So, pakasubitan ng reports maybe within 1 week. Kung nandyan sila, mababayaran po sila lahat. Okay. Attorney, tungkol dito sa COMELEC guidelines, napakarami nating dapat ipatupad at sundin ng mga kinaukulan, lalo-lalo na ng mga kandidato. Kumusta na? Meron kayong update as to may nag-violate na, may nakasuhan na, etc., Attorney? Well, bago yung campaign period, siguro mga 5 o 6 na yung pinadalhan ng show cause order ng Manila. Okay. Premature campaigning, anti-EPAL. So, sumagot na po sila, no? So, na-forward na rin natin sa taas para sa kaukulang action nila. Okay. 2 araw na lang, Attorney, tapos election day na. Siguro maganda na malaman ng taong bayan, lalong-lalo mga government employees, kahit ng mga kandidato na ano ang mga ipinagbabawal na. Attorney. Mga ipinagbabawal. Alam mo yan, kabisado nila yan, mga kandidato. Pero, still, you have to remind them, ano? So, siyempre, bawal ang vote buying, bawal ang pananakot, bawal ang violence. Sa mga government employees naman, meron tayong electioneering yung tinatawag, diba? So, we have the right to vote, we have the right to choose kung sino gusto natin. But the thing is, since we are public officials and employees, hindi tayo pwede mangampanya. So, napakaganda ng sinasabi ni Attorney. Actually, ang isang layunin natin dito ay parang voters education, no? Kaya bigyan natin ng pagkakataon si Attorney Alberto Cañares upang magbigay ng kanyang message sa lahat ng kinaukulan, lalong-lalong sa mga supporters ng kandidato at mismo sa mga kandidato. Attorney, it's your time para manawagan ka o mensahe sa lahat ng mga kinaukulan. Okay. Sa lahat po ng kandidato at mga supporters, sana maging mahinahon tayo. Iwasan ng violence, ano? Isang araw na eleksyon, yan tatandaan natin. Kung medyo mali yung galaw natin, yung epekto niya sa ating mga taon, lalo na kung makulong, no? Matanggal sa serbisyo, ano? So, sana makontrol natin yung ating emosyon. Sa mga botante naman, huwag niyo ibibenta ang boto niyo. Dahil pag binenta yung boto niyo, wala kayong karapatan na magreklamo kung anong klaseng serbisyo yung ibibigay sa inyo ng inyong mga kapitan at saka BSK, Sangguniang Kabataan officials. Maraming salamat, Attorney. Thank you so much. Mga kaibigan, si Attorney Alberto Cañares ng Commission on Elections, Masbate Province. Para sa ating provincial updates, simula ngayong araw ng Huwebes, 2 araw na lang, Biyernes at Sabado, ang natitira sa pangangampanya ng ating mga kandidato sa pagka-barangay chairman at maging sa kagawad at sa sangguniang kabataan. Mga kaibigan, ilang mga paghahanda ang isinasagawa ngayon ng mga kinauukulan, lalong-lalo na ang Philippine National Police dito sa Masbate Provincial Command. Mga kaibigan, alamin natin ang mga paghahanda ng Philippine National Police. Narito ang kumpletong report. Mga kaibigan, kasama natin ngayon ang Public Information Officer ng Philippine National Police dito sa Masbate Provincial Command, si Madam Luisa Aureliano Tino, upang kapanayam natin, alamin natin ano nga ang mga paghahanda ng Philippine National Police sa darating na barangay at SK elections at maging sa paghahanda sa darating din na All Saints at All Souls Day. Good morning, ma'am. Sir. Maraming salamat, ma'am, sa pagpapaunlak despite a very short notice. You're always welcome, sir. At alam mo, ma'am, maganda siguro na malaman ng taong bayan ano ba ang mga kaganapan at ano ang mga paghahanda ng Philippine National Police
sa nalalapit 2 araw na lang na barangay at SK elections. Ma'am, kumusta na po ang mga paghahanda ng Philippine National Police? So, ngayon po, okay naman po yung ano natin, meron po tayong 24/7 na checkpoints all over the province. So, yun po ang number 1 na inaano natin ngayon sa kanya-kanyang lugar, sa mga kanya-kanyang munisipyo. Para po yung mga may plano, lalo-lalo na po yung may mga loose firearms. Okay. So, yun, isa po yun para maano natin na kung may mga plano man silang masama ay ma-intervene na natin. So, number 1 po na programa namin ay talaga yung 24/7 na checkpoint. Thank you, ma'am. Ma'am, nabanggit ni Provincial Director noong Peace and Order Council meeting na isa sa best good practice nung siya ay PD pa ng Davao, itong tinatawag na revitalize police sa barangay. At alam ko na sabi niya gusto niyang maipatupad dito dahil napaka-epektibo sa Davao. At nalaman ko na nagkaroon din kayo ng mga pagsasanay o training tungkol dito. Ito ba ay naging matagumpay sa orientation at ito ba ipatutupad ngayon? Na ipatupad na po natin yan, and nagpakandak po ang ating provincial director ng training mismo po dito sa Masbate PPO para nga po doon sa revitalized police sa barangay. So far po, meron na po tayong 7 barangay na pinag-deployan ng mga graduate na ng RPSB. Talaga pong sa akin pong pananaw is super effective po siya kasi nakadeploy po siya sa mga barangay, yung GIDAS areas po na natapos na ng RPSB, ng Philippine Army. And ngayon po, doon sila ngayon naka-stay for at least 6 months. Ma'am, ikwento mo nga sa ating mga manunood, sa ating lahat, ano ba itong revitalize police, revitalized police sa barangay? Ito pong revitalized police sa barangay, ito po yung mga kapulisan natin na mag-i-stay po sila doon sa mga, kung kino-consider po natin na red area before, na talagang kung sa ano napagkaitan ng mga programa ng gobyerno, and yun po ang role nila ngayon. Yung magiging tulay sila kung ano ang mga kulang doon sa barangay, magiging tulay sila para makipagsangguni doon sa mga government offices para yung mga kailangan nilang proyekto is maipatupad doon. Para itong caravan, ano? Magkakaroon ngayon ng caravan sa iba't ibang lugar? Hindi po caravan. Kasi mag-i-stay po sila doon for 6 months. Hindi sila po doon aalis for 6 months. So, halimbawa, kung ang kulang nila is yung road construction, so sila po ay magiging tulay ng barangay para ma-follow up yung DPWH para maipatupad yung proyekto doon. Maganda itong programa in terms of work related sa Philippine National Police. Pwede bang magkaroon ng halimbawa, kasi sabi niyo nga ang kapulisan na mismo ang ando doon at mag-stay sila for almost 6 months. Pwede ba yung mangyari na halimbawa lang, kinakailangan na magpa-blatter? Pwede na ba doon na mismo isang guni sa kapulisan na naaroon para sa programang ito? Pwede po doon kung talagang yung insidente na yun is pang-barabay. Pwedeng i-assist ng kapulisan natin. And kung hindi naman po talaga siya sakop sa barangay mismo, i-assist din sila papunta dito kung saan na munisipyo sila dapat. Okay. Ma'am, hindi naman sabi nga lingid sa kaalaman na meron ding mga mangilan-ngilan nangyayari na hindi ka aya-aya dito sa ilang barangay. Alam naman ng karamihan na meron nang namatay, nabaril, etc. Ano po ang opinion ngayon nito ng buong kapulisan? So, siguro yung mga nangyayari po ngayon is talagang, siguro sa ano natin is talaga ang punterya nila is manggulo lang para yung lalo na ngayon na darating na halalan. So,
yung kapulisan naman po ay hindi naman po natatakot sa mga ganyan. And nananawagan nga po kami sa ating mga kababayan na makipagtulungan para yung mga ganyan pong insidente is mabigyan natin ng kaukulang solusyon and para po maging safety and maging ang peaceful ang ating darating na election. Ma'am, ang kapulisan ngayon walang holiday, no? Wala po. Wala kayo. Walang holiday po ang police. Yun itong tinatawag nating red alert. Yes po, So, full alert. ano ang pinakamandato ng ating provincial director sa kapulisan sa election? Ang mandato po ng ating provincial director and lalong sa nationwide po is talagang ang mga kapulisan po natin ngayon ay hindi pwedeng mag-off. So, stay put po tayo kung saan tayo na-assign and yun na nga po, yung gawin yung basic na trabaho natin, lalo-lalo na yung sa field. Focus po kami ngayon kung saan kami naka-deploy na mga precincts and lalo-lalo yung mga nasa police station po, talagang yung police visibility and 24/7 na checkpoint, yun talaga ang pinapatupad ngayon. Ma'am, magbibigay ka nga ng mga impormasyon sa taong bayan, lalong-lalo na doon sa mga taong, alam mo na, minsan may mga taong hindi talaga makontento, hindi sumusunod sa ating mga patakaran, lalong-lalo na itong carrying of firearms. Yung sa mga tao naman na talaga sabi mo nga po is mga sutil. So, ingat-ingat naman lang po tayo kasi yun na nga sabi sa atin is may mga pinapaigting po namin yung tayo sa community is dapat maging alerto din. So, yung mga hotline po ng mga police station, available po sa ating social media. So, if in case po may nakita sila na mga ganon, is makipagtulungan sa amin para ma-applyan natin ang kaukulang aksyon kung ano ang pwede doon sa mga taong may daladala ng katulad niya ng baril, lalo na po yung mga loose firearms, para ma-applyan po natin ang karampatang law enforcement operation. Meron na po ba kayong kahit mangilan-ilan, hindi naman siguro kumpletong data, meron na kayong record tungkol dito sa mga taong nag-violate ng COMELEC or PNP rulings dito sa carrying of firearms, etc.? Yes po, meron na tayo nakasuhan ng violation sa COMELEC gun ban. Okay. Siguro more or less 3 na siguro. Okay. Yung nasa record natin. Hindi lang ko pa lang po sure. Pero meron na po talaga tayong accomplishment dyan. So isang magandang paalala po ito sa lahat mga kaibigan, no? Ayon sa ating PIO kay Ma'am Tino na talagang pinaiigting, kinakasuhan ang mga taong nagba-violate ng mga COMELEC rules. Ma'am, hindi lang sa darating na eleksyon at darating na rin ang ating sa Masbate, ang tawag natin dito kalag-kalag, All Souls at All Saints Day. Ano man ang naman ang mga paghahanda ng PNP? Ganun pa din po yung yung talagang pinapaigting natin yung 24/7 na checkpoint and yung police visibility, yung lalong-lalo na po doon sa area na meron tayong sementeryo, public man yan or private. May mga nakadetail po tayo doon na mga kapulisan para magbantay sa ating komunidad. Ano po ang mga ipinagbabawal sa pagpasok sa sementeryo? Siyempre po, number 1 na yun yung mga matutulis, mga deadly weapon. Matutulis na bagay. Mga matutulis na bagay po, mga deadly weapon. And binabawal na din po yung alak ngayon. Okay. Kasi number 1 yun na nakakapag sa atin na makapaggawa ng once na tayo nasa music, influence na. malakas. Yes po. Okay, so ibig sabihin sa darating na kalag-kalag 2023 sa Masbate, talagang ang police visibility ay makikita natin sa lahat ng mga sementeryo. Opo. What about ma'am sa mga sabi nga entrance at exit points ng Masbate? Meron din po tayo ano po doon. ang mga isinasagawa ngayon ng mga kapulisan? May po tayo doon na mga naka-stay na mag-check din mga sa checkpoint na sa mga border control points. Meron po tayo doon na mga pulis na ma-maintain.
Okay, ma'am. I'll give you time, pagkakataon upang ikaw ay makapagbigay ng inyong last message or panawagan sa lahat ng mga kinaukulan, lahat ng tao, lalong-lalo na sa darating na Barangay SK elections at sa All Souls and All Saints Day. So, ang masasabi ko po lang ay naka-alerto po ang ating mga kapulisan at kasundaluhan kasi meron din po tayo mga Philippine Army ngayon at iba pang ahensya po na direktang nangasiwa po ng halalan. So, ang pakiusap po natin sa ating mga kababayan na sundin po ang mga lituntunin na ipinapapatupad po ng ating COMELEC para makaiwas po tayo sa aberya, sa kaguluhan, lalong-lalo na sa araw po mismo ng halalan. Maraming salamat, ma'am. Thank you so much. Ipaabot mo lang kay Provincial Director ang pasasalamat ng Provincial Information Office. No? Thank you so much. Thank you. Kaugnay sa ating provincial updates, ang Provincial Information Office ay patuloy na kumakalap ng mga impormasyon may kinalaman sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Kanina po mga kaibigan, tinungo natin ang Provincial or Public Information Officer ng Philippine National Police Provincial Command na si Major Luisa Aureliano Tino upang malaman ang kahandaan ng Philippine National Police at maging ang ating Provincial COMELEC Officer or Supervisor na si Attorney Alberto Cañares upang alamin din natin ang mga kaganapan at mga paghahanda ng Commission on Elections sa buong probinsya ng Masbate. Mga kaibigan, 2 araw na lamang po ang nalalabi, araw ng Biyernes at Sabado, at isasagawa na po ang barangay at SK elections. At alam nating lahat na ito ay isang halalan na kung saan pipili ng mamumuno ng ating mga barangay kasama ang kanilang mga kagawad at sangguniang kabataan. Mga kaibigan, ang isinasagawa po natin ay isang edukasyon, tinatawag nating voters education sa pamamagitan ng pakikipanayam natin sa mga kinaukulan, lalong-lalo na sa Philippine National Police at Commission on Elections upang magkaroon tayo ng kamalayan. Ano ang dapat nating gawin at ano ang mga ipinagbabawal before and after or during the election day. Mga kaibigan, patuloy nating antabayanan ang mga kaganapan sapagkat ang Provincial Information Office ay magkakaroon ng special coverage. Hindi lamang po sa nalalapit na election sa October 30, kundi maging sa All Souls at All Saints Day sa November 1 at November 2. Kaya antabayanan po dito sa provincial updates ng Provincial Information Office Masbate. Mga kaibigan, kasama ko po si Bigwas o si Chris Asibuque ng Bigwas Internet TV. At sa lado technical naman, si Albert Medina, si Rudy Manlapas at ilan pa sa mga PIO staff upang kami ay magbigay sa inyo ng mga kaganapan impormasyon sa nalalapit na election at All Souls Day. Para sa Provincial Updates, Long Logronyo.